Hi guys, good morning. This is Teacher Noy. Welcome to my YouTube channel. For today's video, as you can see at my back, I'm going to propagate this Prince of Orange Philodendron. Now we are going to do the cutting of this Prince of Orange Philodendron, hindi yung tao dyan sa likod. Nagpatulong ako sa kanya para sa vlog na ito kasi previous months, medyo hindi maganda yung kalagayan natin. Nagkakasakit kasi yung mga tao rito. I am one of them. And I do believe na yung gardening ay isa sa naka-trigger ng katawan ko. But I am okay now. Gagawin natin kasi nagtatouch na yung mga leaves niya dyan sa net. Ay ikakat na natin yan. Marami kasi yan dyan. Ito yung mga tricolor, giant na talaga na philodendron na meron talaga kami dito sa aming garden. At nakapagbinta na kami ng marami nito. At sa lahat na nabintahan namin, kumusta niyo yung mga plants ninyo? Alagaan nyo ng mabuti. Huwag kayong sumuko kasi yung mga naghahalaman na iniisip lang nila na uso, sabay sa trending, hindi. Ang paghahalaman kasi ang paghahalaman kasi kailangan niya ng true patience, passion, and education. Kasi kapag educated ka, makapagbigay ka ng time mo, makapagbigay ka talaga ng maganda na pananaw para sa mga halaman. Kaya yung mga nag-o-order, sorry kung hindi namin makater yung order ninyo kasi wala pa ditong courier, walang GRS, hindi tumatanggap yung GNT, and even LBC kapag plants, di sila tumatanggap. Noon tumanggap pero mahal ang bayad. The first tricolor or the Prince of Orange Philodendron that I am going to cut is the second one. It's because this first collection of the tricolor ay hindi pa siya umabot dito. Hanggat kaya ng time ngayon ay kakat natin sila. Kasi napansin ko na kapag nagtouch sa net, nag-iiba na yung kulay niya guys. Oh. Tapos parang mayroon na siyang dark spot sa kanyang dahon na masisira na talaga siya kasi sa sobrang init. So unahin natin yung top cut niya. Pahirapan guys kapag mag-propagate. Mahirap kasi kailangan mo talagang kumain ng marami. Mag-coffee ka, kumain ka ng marami para may energy ka. Ngayon, since brown out. Ngayon, brown out, di kami nakapag-coffee kasi saan ba isasaksak yung heater? Meron namang kettle. Oh, kettle. Ayan, so nagtatouch yung mga roots niya, yung aerial roots dyan sa wall. Kaya mas mataba siya. And that is my personal encounter and observation na din. Kapag yung mga philodendron meron siyang wall na makapitan, tignan nyo, sobrang lusog talaga guys, sobrang taba ng halaman. Na-stop kami pag-vlog kasi bumili kami ng isda. Isda. Fresh na fresh pa talaga yung isda nila. And ito, i-cut na rin natin yung isa. So, marami ngayong gagawin natin, guys. Top cut lahat ng unahin natin today. Tomorrow na tayo mag-plant ng iba. Pero ang gagawin ko nito para maging glass sila. Ganda talaga, guys. So, sobrang healthy ng Prince of Orange namin dito. Ito talaga yung nag-ano ng climate talaga, naka-adapt ng maayos. Mamaya na tayo magka-cut dyan, yung mga second cut until the last cut. Unahin lang natin muna yung top. Ito yung pangatlo. Napakaganda. Nagtutumbay siya. Meron pa tayo ditong pang-apat. The top cut. Hindi lang natin i-cut ng nasa top talaga kasi
plano na rin ito, projection na rin na Next time. kapag mataas yung kanyang node na kasama sa top cut, ay mabilis tayo makapag-propagate ng another top cut for the next Season. season. So, we have Masalo. here 4 top cut of this Prince of Orange Philodendron. So, mag-picture tayo. Picture tayo for the thumbnail. Sa wounded part. Ganda ng amoy ng philodendron, guys. So, it looks like a bouquet. Mag-picture muna kami for the thumbnail para may front cover photo sa video. Nahirapan tayo for today's video. Magkakasakit for the next video. Yung next nito yung sobrang hirap kasi propagation na talaga. Sige na, yan. Ayan. At ngayon, magka-cut na tayo sa lower part, pero ito dalawa lang. Para yung kanyang mother, iwan lang natin siya. Ima-magic natin yan sila mamaya. Para mabilis na natin, oras. Here, ito gawin natin tatlo. Sige, doon lang yan. Yan yung technique namin, insertion strategy ng mga cutting. Ini-insert namin sa isang pot para lash or bashy yung kanyang look at the same time, magsasama sila ng kanyang top cut. So, hindi natin mamamalayan na nag-propagate tayo sa isang area. Ayan. At nakakatipid tayo ng space, time, and also the expenses kasi gumagastos tayo ng pots. So, yung technique na yun, it will really help to preserve our resources. Yan, one. Ito marami-rami ito kasi napaka-healthy ng node niya. So, dagdagan natin yung cutting. Kita nyo, nahuhulog yung hollow blocks. Good. Kapag healthy yung fellow, guys, hindi mabilis nag-yellow yung dahon. Kaya marami Dahon tayo. ko sana yung iba. Para hindi ko naman maglisod. Dahil. Yan. Tanggalin natin itong yellow na. So, mag-cut pa tayo dito ng isa. Yung purpose, bumili kami ng isda. Kasi, nakakapagod na ginawa namin. Kailangan namin kumain ng marami. Ito, gawin natin tatlo. Matulog. Ayo. Okay lang naman kahit 2 to 3 inches ng node niya. As long as meron siyang mga roots, mabubuhay yan. Napansin nyo, sayang ng time kapag hindi kayo mag-propagate. Tulad nito, sobrang taas ng daming mga dahon yung nawawala dyan, naggigibuy ng mga leaves. Kasi kapag tumataas ang fellow, guys, lalo na kapag mayroong wall, kapag mayroong mga kukupol na makapag-entrench yung philodendron natin, mabilis silang tumaas, mabilis lumaki. So yun yung disadvantage kapag hindi tayo nag-propagate. So we need to propagate para marami tayong collection sa plants at makabawi tayo sa mga gastos natin na binigay natin o inilaan natin sa ating mga halaman. So ito na yung mga cut ng Prince of Orange. So ito hindi muna natin ito i-propagate kasi back to back kasi yung wand niya. So we need to soak this one into the water for maybe half day para ma-heal yung wound nila. So for now, ang i-propagate natin yung top cut, okay na yun kasi isang sugat lang. So what we're going to do, i-remove namin yung mother plant dyan sa kanyang original pot. At kapag sobrang dry naman yung soil kasi mahirap mag-remove,
Just pour a little amount of water. Yan yung ginagawa to soften also the attachment of the plant on the soil. Okay, madali na siya. And pwede rin i-dikdikin siya. Yan. To loosen the soil dyan sa pot. So, mabilis lang. At babawasan lang natin yung soil niya para madagdagan natin ng new soil. Just press. You can do tapping para ma-loose yung soil. Mahuhulog. Yan. Puro gid miniduk. Magaan na siya. So, change natin ng bago. At ifa-file lang natin ng maayos yung aerial roots dito sa pot. So, hindi na tayo magbabago ng pot. Ito na yung gagamitin natin para iwas gastos. Maganda pa naman. Close the door. Stop na.